Galing ako sa may KM15 Ambassador, exact location niya. Bali, naglakad kasi ako pauwi. Actually, araw-araw naman talaga lakad pauwi kasi nga malapit lang naman. So, mga around 6:30, nakarating ako ng malapit dun sa area kung saan nangyari yung crime and uh, dahil sa nakasanayan ko na ginagawa yun, parang wala na sa akin yung parang fear o yung, basta yung takot na ay gabi na, madilim na, baka mapano ako. Wala namang ganun kasi nga, syempre, resident naman kasi ako doon. So, confident ako na, total wala pa naman akong nababalitaan na may mga crime na tulad nun. Confident ako na safe ako kasi lugar ko. Yung ganun na pananaw. And then, malapit na dapat ako sa may sakayan namin. Biglang andito kasi ako sa may sidewalk tapos may nakasalubong akong lalaki na nasa opposite side ng kalsada. Bale, nagsalubong kami. Tapos, biglang, nung nagkalagpasan na kami, parang tumakbo siya, inunahan niya ako. So, akala ko baka nagja-jogging lang kasi yun yung usual din na dun na nakakasabayan kong mga tao. Akala ko nag-jogging na siya. So, nung pagkalagpas niya sa akin, bigla siyang humarap sa akin. Tapos, noon, diretso na siyang nakahawak dun sa bag ko. Tapos, habang may hawak-hawak siyang, basta parang improvised na medyo malapit siya sa itsura ng ice pick. Nakaganyan na siya sa mukha ko, tapos grab na niya yung bag ko. Tapos, sabi niya, Ilocano siya sabi niya, itod mo, no. Noon, yun lang yung naintindihan ko. Tapos noon, syempre out of pagkagulat, parang late pa nag-sink in na hold up na pala yun. Tapos after nun, binigay ko na lang sa kanya yung bag ko, inayaan ko na. Tapos, nung medyo nagkamalay na ako, parang sinundan ko kung saan yung pupuntahan niya. So, nung pagkatingin ko, meron siya, sa taas-taas pa pala nun, bali nalagpasan ko pala, pero hindi ko napansin yung una. Meron palang nakaparada doon na motor, so yun yung ginamit niya na getaway vehicle. And right after nun, dumiretso na ako ng police station sa may Tublay mismo. And na-report ko na. Tapos, ayun, doon na nangyari yung pag-interview nila. May mga tao ba, ibang tao, Wala. during that time? How about can you describe the place? Madilim ba? Yung lugar, walang street lights, tapos pa-curve kasi siya pa-curve siya, tapos wala masyadong resident ng tao. Walang masyadong bahay dito. Wala. Anong date? November 21. 2024. Last year. Anong sabi naman ng police sa iyo? Yung initial investigation pa rin na nagpo-profiling sila ng mga possible suspect nila. Pero may mga nag-grab ba silang CCTVs around the area? Or Meron. Kaso ayun, hindi rin kasi maasahan, nakailang pa-enhance na raw sila. Kaso yung mga quality daw kasi nang nakuhanan nila ng mga establishment doon, wala, hindi kaya daw quality. Kaya nakunan naman daw, yun yung sabi, nakunan, pinakita rin naman sa akin yung picture. Nakunan pero kasi yung ilaw, yun yung parang nagpahirap na maging malinaw sana yung picture or kahit man lang ano yung motor, tas ano yung plate number or kahit yung nakasakay sana. yung bag mo, anong laman? Puro wallet, tapos susi ng pwesto namin. Okay lang ba namin malaman kung magkano yung estimated cost nung nawala Nasa sa'yo? 5,000 pesos. Yung suspect naka-mask ba or Oo, hood? nakamas siya. As in na, t-shirt yung gamit niya na pinangmas niya, ito lang yung nakikita. So, nung nakasalubong ko, siya, parang wala akong naramdaman, wala akong nakutuban na parang kakaiba. Kasi akala ko baka galing lang ng trabaho na pauwi, na resident din doon. Kaya wala akong napansin. Nagmamakaawa ako sa kanya na teka lang kasi ibibigay ko naman huwag mo lang ilapit sa akin yung weapon. Kasi talagang desidido siya. Parang base sa akin na.
na sa ginawa niya kasi talagang kung hindi ko ibibigay, gagawin niya pa rin lahat para lang makuha niya yung kailangan niya, yung gusto niya. Ayun. Tapos pala nun, after pa nun, nung nag-report na kami sa police, pagkatapos ng interview nila, ganyan. Bumalik pa kami sa pwesto namin kasi nga kasama yung susi ng pwesto. So, naisip namin baka kung yung hawak niya, maaaring baka pwede niyang buksan-buksan pa yung pwesto, ganyan. Papalitan sana namin yung padlock. Biglang nakita namin sa along the road din yung bag ko. So, kami mismo yung nakahanap ng bag. Andun lahat ng laman, wala lang yung pera. Yun, malapit din sa pwesto lang kung saan iniwan yung bag. Ano siguro yung request mo for the LGU naman? So, yun sana, mag-ano man lang tayo ng street lights, yung mga pangunahing kailangan ko sana sa kalsada, and then, tapos CCTV. Tapos, yung pagpapatrol po sana ng police or ng tanod, sana ma-implement din ng maayos. Naiintindihan ko na pwedeng magdulot yun ng panic pag nalaman ng mas maraming tao. Pero kasi, mas maigi nang mag-panic sila kasi kaakibat doon, mag-iingat sila. Tapos iiwasan na nilang maglakad din ng ganong oras kasi hindi lang naman ako yung dun eh. Ang dami ko nakakasalubong o nakakasabay pa uwi or paakyat din sila, tapos ako pababa, yung mga ganun. Generally, it's peaceful naman, except for those the recent incident that nangyari nga kasjay. But we're still on the process of investigation on that, and we will assure that we'll i-quarter the investigation tapno makasuhan na dapat nga nangaramid since tapno antay yung pa yung mga nagka-problema ti kasi. So we'll do our give our best on the investigation on this case. To kakailan nga taga Tublay, nagay da concerns or any concerns man nga kahit na nga idanon, feel free nga umasil dito yung station tayo. Open ti station tayo 24 hours. Nga daman iti kahit yung idanon or either itawag you and mapantay yung INT ko or no kahit na nga umay dito station, then tapno pagtutungtungan tingnan man ti no ada ti patient on their concerns may isa kan may isa.